In the valley so deep, I don't walk alone. A shepherd's love guides me to a place unknown. Green pastures call under skies of grace. Alright. Magandang araw sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon siyempre pa, at sa pagkakataon na ito ay ating pag-uusapan ang patuloy na subject na kung saan ay may kinalaman sa ating mga challenges, mga obstacles, and mga difficult times, at ito may kinalaman sa trials, mga trials natin according to the Bible, of course. And then siyempre gusto natin maintindihan ang ibig sabihin nito from the Bible itself, at malaman natin sa mga sandaling ito ano yung genuine na trial talaga. So, una sa lahat ay may trial na kung saan, o pagsubok sa Tagalog, na kung saan ay interpretation natin bilang pagsubok. But not necessarily na yan ay pagsubok na kung saan ay tinutukoy ng Bible. So, unawain natin yan sa pagkakataon na ito nang sa ganun maintindihan natin. But then, ang ating pinaka-goal sa subject na ito ay malaman natin ang dahilan, isa sa mga purpose kung bakit may trial tayo sa ating mga buhay. So yun ang importante na makita ngayon natin. So dahil dyan ay ibigay natin yung pinaka-title ng ating tatalakayin: Trials Refine and Prove Our Faith. Yan ang mahalaga. So, una, iintindihin muna natin siyempre yung pinaka-trial. Now, ganito po yun. Una, from the Bible, mamaya malalaman natin kung ano yung mga trial na kung saan ay binabanggit ng Bible, na kung saan may kalakip na pangako. And then, siyempre, controversial dahil sinasabi ko na may paniniwala tayo sa idea ng trial or pagsubok na kung saan ay galing sa atin na interpretation, pakiwari, hindi lang pakiwari kundi pangunawa na rin yun. But then yun ay isang paniniwala na tradition. Ibig sabihin, matagal ng panahon, yun ang usap-usapan, yun ang sinasabing kalakaran. Kaya tradition, pwede natin sabihin na ganyan, traditionally. Traditionally, we have our own understanding when it comes to trial. Okay, and then so pangalawa, yung sa Bible naman, na dinideclare na trial, mamaya kukunin siyempre natin sa scripture. Unahin ko muna yung trial na kung saan ay traditionally na ating pang-intindi. Okay, so kung minsan, itong traditional na pang-intindi natin sa ating mga trials ay dahil sa ito'y nakuha natin na kapag tayo ay mayroon mga kahirapan, difficulties, mga bagay na pinoproblema. Yun ang common na word, pinoproblema. So kung kayo may problema sa pagkakataon na ito, I hope na wala, pero kung mayroon, magkaintindihan tayo sa pagkakataon na ito. So pag sinabing traditionally na or traditional na paniniwala natin, na yun nga, pagka may mga difficulties, ang sabi natin, pagsubok lang ito. Sinusubok ka lang o pagsubok lamang yan. Okay, so liliwanagin ngayon natin. Pag sinabing pagsubok na idea, it means na may nagsusubok. Ayun, kung sakali na ang mga bagay na pagsubok na ating dinadaanan ay talagang design ng God, and halata na biblical or halata na ito ay may kinalaman sa ating pananampalataya, may kinalaman sa ating relasyon sa Diyos. Tandaan po natin yung idea, may kinalaman sa salita ng Diyos, may kinalaman sa pananampalataya, may kinalaman
ating pagmamahal sa ating Panginoon o anumang mga bagay na ating paninindigan na may kinalaman sa ating buhay na Diyos. Ayan ay biblical, yan ay masasabi natin na yan ay may pangakong pagpapala at may pangakong makalangit na biyaya yan. Ano naman yung mga pagsubok na kung saan ay ito ay hindi naman talaga pagsubok na dinisenyo ng Panginoon. Mayroon bang ganun? Akala natin lahat ng pagsubok design ng God. Hindi. I beg to disagree sapagkat halimbawa, ikaw ay gumawa ng kasamaan. Siyempre may bunga kasi nasa batas yan. Ika nga law of nature yan na ano man tinanim mo siya mong aanihin. Sabi pa nga ng Biblia. At may sinasabi rin dyan ng mga hindi naniniwala sa Bible, di ba? Ngayon, nakagawa ka ng kamalian, kasalanan, o pagkakamali sa buhay, and then eto ngayon, nagbubunga na ng kahirapan sa iyo, and then ang ating kadalasan na sinasabi, kapag tayo ay nagkakaroon ng kausap na kung saan ay nagkikere sa atin o sumisimpatya sa atin, ang sabi, hayaan mo, pagsubok lamang yan. Pero hindi nila naiintindihan at hindi nila nauunawaan marahil na kung bakit tayo ay mayroon ganon na pagsubok, ito pala ay dahil tayo rin ang may gawa. So, hindi ba pagsubok yun kung sakali man na nahihirapan tayo? Masasabi natin na yes, pagsubok din yan. Kaya nga lang, yan ay pagsubok na kung saan ay bunga ng ating pagkakamali. Ngayon, bakit sinasabi natin iba yung sa Bible, iba yung kaninang binabanggit natin? Sapagkat ito yung pagsubok na kung saan ay hindi tayo makakaasa ng patnubay o ibig sabihin nung full-fledged na biyaya ng ating Panginoon. Sapagkat sa ganitong pagkakataon na yung ating mga trials or pagsubok ay gawa ng ating pagkakamali, the only thing na makakakuha tayo ng biyaya mula sa ating Panginoon ay kung ating aaminin at magbabalik loob tayo sa ating Panginoon, magre-repent tayo. Yun ang madaling kahulugan. Pag nagrepent tayo ngayon ay makakapanumbalik tayo doon sa relasyon, and then nandun pa rin yung consequences, malamang nandun pa rin yung consequences ng ating pagsubok. May kabigatan pa rin, problematic pa rin, and then doon sasabihin natin, Lord, tulungan mo ako. Pero kung minsan yung consequences hindi inaalis ng Diyos yan. Ayun ang mabigat doon. Yung consequences hindi inaalis. So yan ay pag-aralan ninyo sapagkat yes, ang Diyos tutulungan ka niya, ililigtas ka niya doon sa mga kalagayan na iyon, provided na yung mga bagay na yun ay may kinalaman sa relasyon mo sa Diyos, pagsunod mo sa Diyos, pagmamahal mo sa Diyos, paglilingkod, pagsamba mo sa Diyos, something na mayroon dimension ng kung saan ng kanyang kaharian. Pero kapag wala itong kinalaman doon sa mga bagay na ginagawa mong pagsunod sa Diyos, and then ginawa natin ang mali, inuulit ko ulit, and then dahil doon ay yes, may biyaya naman, hindi ko sinasabi, kaya lang babalik ka sa Panginoon. And then marahil ang biyaya dyan ay kalakasan, and ang tawag dito ay direction ng kaisipan, liwanag ng kaisipan, pero yung consequences ng kasalanan, hindi na yun marireverse. Ayun pala yun, hindi na marireverse. Kaya masasabi natin kahit magdasal tayo, alisin mo po itong ganitong bagay, alisin mo itong ganitong bagay. So, depende yan, napakarami yan. Ayaw ko na lang magbanggit, napakadami yan na pag nakagawa ng kasalanan, mayroon epekto o mayroon consequences na dumarating. Meron namang mga kasalanan na medyo walang consequences na immediate na nangyayari, but din physically, but din sa spiritual, talagang may consequences. Lalo na yung mga mananampalataya. So, nagkakaliwanagan tayo sa bagay na yan, ha? So, hindi ko sinasabing walang biyaya, pero ang biyaya ay hanggang doon sa pagpapatawad o yung
guidance ng ating Panginoon provided na may repentance na mangyari. Okay? So mahalaga yan, mahalaga yan. Naalala ko si David, nagkasala siya kay Bathsheba, and then of course napatawad naman siya dahil nagsisi siya, pero huli na yung consequences ngayon hindi na ma-reverse. Napatay yung asawa ni Bathsheba, and then namatay din yung anak ni David kay Bathsheba. Hindi na reverse nung siya ay nagsisi. Mayroon consequences talaga. So, yun ba'y isang pagsubok sa kanya? In a way, sa human nating pangunawa, parang pagsubok ang dating sa kanya. Pero hindi, yun ay isang kabigatan, problema, bunga ng pagsuway sa harapan ng ating Panginoon. Okay, ngayon, dahil dyan ay, syempre, excited tayo na mayroon din naman mapag-aralan tayo ng mga pagsubok na binabanggit ang Bible. Okay, so pupuntahan natin ang portion na yan, and then uunawain natin na pagdating sa trials na nagre-refine at nagpo-prove ng ating pananampalataya, ay una sa lahat, pag-usapan na natin yung trials ngayon. Ang trials ay pang-testing yan ng ating pananampalataya na binabanggit ng 1 Peter, mamaya aanuhin natin. Yan ay ating pag-uusapan. And may sinasabi rin ang Bible na kung saan, do not be surprised by fiery, nag-aapoy na mga pagsubok o kay kabigatan. Huwag daw tayong masusurpresa. So sa lahat ng mga may trials dyan o problema na kinakaharap, and then parang gusto na siyang bumitaw, parang gusto ng magreklamo, ay sinasabihan tayo ng Biblia na wag daw tayong masusurpresa when we face many trials or fiery trials na sinasabi. And then, isa pa na mga bagay na kung saan ay ang pananampalataya natin ay kung saan nire-reveal kung gaano ka-genuine yung ating pananampalataya. So, mayroon palang fake na pananampalataya, mayroon naman genuine naman na pananampalataya. So, mahalaga na makita natin ito. And then, ang purpose pa o isa pa sa mga dahilan kung bakit may trial ay ito ay nagpupurify at nagbibigay katatagan o strengthen our relationship with God. So, yan ang isa sa mga halaga ngayon. And then, pag pinag-uusapan yung sinasabing mga trials and even yung ating faith na kung saan ay mamaya pag-uusapan natin na tinatarget nitong trials na kung saan biblically ay pinag-uusapan. Ito ay kung saan ay ang ating pananampalataya na kung saan ay hindi pa nasusubok ay hindi mapagkakatiwalaan. Faith that is not tested cannot be trusted. Okay, so I hope na challenge kayo sa bagay na ito. So may pananampalataya ba kayo? Ito ba'y na-testing na, nasubok na? Baka hindi pa. So kailangan ngayon ay masubok nang sa ganun tayo'y mapagkatiwalaan. Okay, so yan ang mga bagay na kung saan ay dapat nating ma-realize sa pagkakataon na ito. Okay, so magpunta tayo naman sa pinakauna, yung 1 Peter 1:6 ang umpisa. Unawain natin, okay, baybayin natin ang bawat salita ng Diyos ngayon na may kinalaman ito sa kung saan ay tinetest ang ating pananampalataya, because ito ay inhalintulad din, may parallel doon sa idea ng gold na kung saan kailangan ay talagang ilagay sa matinding apoy para ma-purify. So sabi dito, you are extremely happy about these things. You are extremely happy about these things, and even though you have suffered different kinds of trouble for a little while now. So mayroon dito na confirmation si Peter na sabi niya ay bagamat ikaw ay nagkaroon ng mga maraming pagsubok, you have go through sa lahat ng mga trials na ito, different kinds of troubles. Ang sabi doon ay, ang sabi karugtong sa 7, the purpose of this trouble is to test your faith as fire
test how genuine gold is. Your faith is more precious than gold, and by passing the test, it gives praise, glory, and honor to God. This will happen when Jesus Christ appear. Okay, so napansin natin ang salita ng Diyos na kung saan ay tinetest ang ating pananampalataya dahil sa mga pagsubok, trials, trouble, problem, okay, difficulties na sinasabi ang Bible, pero mamaya maintindihan natin na ano ba yung mga pagsubok na yon, kasama ba yung consequences ng ating pagkakasala. Ibig ba sabihin, ayun na nga dito ipapatunayan natin na kung kasama sa idea na sinasabing trials and trouble yung bunga ng ating kasalanan, it means na gusto ng Panginoon magkasala tayo para magkaroon ng trials. That is a no-no. Hindi gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng pagkakasala para mabuo yung trials. Pero dito, ang sinasabi yung trials ay tinetest lamang yung ating pananampalataya. Kung paano genuine yung gold ay para maging genuine, ganun din yung ating pananampalataya. So the question is, anong pagsubok therefore ang tinutukoy ng Bible? So again, inuulit-ulit ko, hindi bunga ng ating mga pagkakasala. So dahil dyan ay unawain ngayon natin, pero dito sa portion na ito, binibigyan ng diin na kung saan yung mga pagsubok na ito ay magbibigay kaluwalhatian, praise, papuri, ayan, praise and glory, kaluwalhatian, and honor. Siyempre, honor, malaking pag-honor sa Lord. At ito ay mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoon. Now, dahil dyan, ay maiintindihan natin ngayon yung pangalawa, ay na kung saan ay nandun din sa 1 Peter na may binabanggit na huwag kayong masusurpresa. Do not be surprised by fiery trials. Okay. At itong trials na ito ay nire-reveal niya kung gaano nga kaganda o kaganda yung ating pananampalataya at magpupurify ito ng relationship natin sa ating Panginoon. So let's continue ngayon para maintindihan ngayon natin yung trial na kung saan ay may specification ang Bible. Dear friend, do not be surprised. Ito ay sa verse 12 naman. The very trouble that are coming in order to test you. So, pang-subukin kayo. Hindi para magkasala, para magkaroon ng mga testing, no. Don't feel as though something strange is happening to you. So, welcome mga kababayan at mga mananampalataya. Kung tayo ay may mga pagsubok, walang taong walang pagsubok, alamin natin yung pagsubok na yan kung bunga ng ating mali na pananalita, kilos, gawa at kaisipan. Okay? Ang sabi ko kanina na yan ay walang reversal. Hindi yan nare-reverse yung consequences. I hope walang consequences, pero karamihan ng ating pagkakasala may consequences yan. It's either sa ating sa physical or sa ating pakikitungo sa kapwa natin or sa ating spiritual na kalagayan. Ngayon, ang sinasabi ng Biblia na kung saan wag masusurpresa sa 1 Peter 4:12, sabi niya, mga kaibigan, dear friends, okay? Fiery troubles that are coming in order to test you. Okay, so balik natin yung Word of God para makita natin na Word of God yan. Don't feel as though something or something strange is happening to you. Ang Tagalog nito maganda kasi para lalo natin maramdaman sabi niya, huwag ninyong ipagpalagay na kung saan yung mga nangyayari sa inyo ay parang strange, okay, or kakaiba, may kakaibang nangyayari sa inyo or something na off yung nangyayari sa inyo. Yung pala yun, bakit kaya na kasi nga yung statement na ito ay ganito ang
papatakan o ito yung magiging sabihin natin na ito yung pinaka-context nito sa atin. Kasi kung minsan, pag nagkakaroon tayo ng maraming kabigatan, eto na balik ko. Okay. Pag marami tayong kabigatan, napapareklamo tayo. Napapareklamo tayo, sabi natin, ano ba yan? Parang, okay, ito yung pinaka-worst na reaction natin na worst, hindi ito tama. Okay, hindi tama ang ganito na, Lord, ba't ganun naman? Naglilingkod naman ako sa iyo. Yeah. Okay, so kung nakaka-relate kayo, yun. Minsan, Lord, ako naman ay nagbibigay, kumpleto naman, okay? Ako naman ay tumutulong sa church, yung giving ko ay sobra-sobra, or ibig sabihin, faithful naman ako sa ganito, faithful naman. So, may mga ganyan tayong reaction na worst talaga, which is wag natin ipagpapatuloy. Yan ang ating kalagayan. Na sinasabi ng Bible, don't feel though something strange is happening to you. Dahil sa marami kang mga kabigatan, trials, problema, lahat-lahat. Okay, so, ngayon, may mga lesser pa tayong reaction na, ba't kaya ganun? Ang tagal noong biyaya ko ay, yun nga, ako naman ay laging nagsisimba. Ako naman ay nagbabasa. So, yan yung parang napapatanong tayo. And then, yung tanong natin, ingatan natin baka mauwi sa pagkakasala. Okay? So, kailangan hindi nawawala yung ating ganap na tiwala sa Panginoon. Ano man ang mangyari, may biyaya sa wala. Okay? May biyaya sa wala. Hindi tayo nagrereklamo, hindi tayo bumibitaw, hindi tayo nawiwindang yung ating kalooban. Okay? So, importante yan ngayon. Now, turning now to verse 13, dagdagan pa natin ang pangunawa, lalo natin may intindihan ng salita. But be happy. Okay, but be happy as you share Christ's suffering. Ayun, dito ngayon yung may intindihan. Yes, then you will be able to also be full of joy when He appears again in His glory. Okay, intindihin natin itong but be happy. Karugtong ito ng kaninang binasang 12 and then comma and then dumating dito sa but be happy as you share Christ's suffering. So, pag tayo ay may suffering, trials, and kabigatan, pagsubok, at dito lumalabas sa scripture na ito, balik natin para walang dayaan, dahil tayo ay nakibahagi sa paghihirap na kung saan yung sinasabing Christ suffering. Ang suffering ni Jesus Christ, syempre naintindihan natin yung cross of Calvary. Pero ang suffering ni Christ ay sa ating side ngayon, ito ngayon yung ating suffering, sa sinasabing suffering or Christ suffering, ay syempre mayroon siyang nangyaring suffering sa kanya, but then pag sinabi nakikibahagi tayo ng suffering natin kay Kristo Jesus, because dahil naman din kasi sa ang mga bagay na ito ay pagsunod natin sa Panginoon, and dahil sumusunod tayo, dahil ginagawa natin o gusto nating gawin, nape-persecute tayo. Iyan ang ating mga Christ sufferings. Okay, pakikibahagi sa hirap ni Kristo kasi okay, bigyan natin ng magandang theology itong portion na ito, ibig sabihin pagtuturo na si Jesus Christ naman, kaya naman siya nag-suffer, hindi naman dahil nagugutom siya, kundi dahil sa kasalanan ng tao at yung pagtrato sa kanya, pag-reject sa kanya, at yung pagsira ng pangalan niya, yung pag-disrespect sa kanya. Ito yung mga suffering ni Jesus Christ. Aside siyempre yung kamatayan niya sa krus, yung mga sugat na kanyang tinamo. Of course, suffering din yun. Pero before that, bago yung ultimate na suffering, yung dying on the cross of Calvary, or the process of being crucified, and yung idea na siya ay babawian ng buhay, yung mga
rejection, yung yung mga tao lack of faith, walang tiwala, hindi lumalapit at patuloy na nangangatuwiran against him kasi yun ang hinarap niya. Nilabanan niya lahat ng mga hindi naniniwala at pinahayag niya ang kalooban ng Ama, pero marami pa rin ang hindi nanampalataya. At syempre dahil doon malungkot o mayroon suffering si Jesus Christ dahil ang bayan niya ay tumanggi o hindi nanumbalik sa kanya, kukunti lamang. Pero yes, tayo ngayon ay nakikibahagi kung ang ating suffering ay bunga ng ating paninindigan sa katotohanan, sa matutuwid na bagay. So yan ang ibig sabihin ngayon ng pagsubok, mga suffering natin, trials, kung nangyari yan dahil sa paggawa mo ng mabuti. So dito lalo natin may intindihan. Tingnan natin dugtong pa natin 14. If you are insulted because of the name of Christ, if you are blessed because the Spirit of glory, the Spirit of God is resting on you. If you suffer, you shouldn't suffer for being a murderer, thief, criminal, or troublemaker. If you suffer, verse 16, for being a Christian, don't feel ashamed, but praise God for being called that name. Okay, so yan ngayon, dyan muna tayo ngayon at babalikan natin. Nakita nyo na yung mga suffering dahil ang sabi doon ay ininsulto kayo dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus at sana ay hindi kayo nagkaroon ng mga suffering because murderer, magnanakaw, criminal, or troublemaker, kundi if you suffer for being a Christian. Okay. So, saan to nangyayari? Siyempre, pag ikaw ay Kristiyano, sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, ay maari kang makaranas ng mga trials and kabigatan, pagsubok, yes, dahil sa ayaw mong gagawa ng desisyon na kung saan ay mababiolate yung relasyon mo sa Panginoon. So kung minsan wala kang katabi, nagkakaroon ka pa rin ng kabigatan o pagsubok dahil ayaw mong desisyonan yung bagay na hindi matuwid. Okay? So yun ang importante doon. Lalo na kung may mga tao kang kasama at maapektuhan sila ng decision mo. So doon ngayon ay may tuloy-tuloy na suffering ng dahil sa ang idea dito, tumatayo ka sa liwanag, sa mabuti, sa kalooban ng ating Panginoon. So confirm na ba ito? Naintindihan na natin ang mga bagay na ito na kung saan ay hindi bunga ng paggawa ng masama. So may mga pagsubok o trials or kabigatan o ano pa ba, mga difficulties, challenges na dahil hindi dahil sa paggawa ng masama kundi dahil sa pagiging isang anak ng Diyos. Binabanggit ng Bible, being a Christian or being a believer or follower or disciple of Jesus Christ. Ayun. So ngayon, siyempre, yung mga pagsubok na yan, mayroon naman yung gantimpala na present, maaring dumating sa kasalukuyan, maari naman, ina-assure ng Bible na in the coming days or even at the time of the coming of Jesus Christ, those blessing ay mararanasan ng isang mananampalataya. Okay, so dahil dyan, ay unawain pa natin ang sinasabing dahilan kasi gusto natin mahalaman yung dahilan kung bakit ba ako ay may pagsubok. So naintindihan na natin na may siyempre paggawa ng masama may pagsubok ang dating pero consequences pala yon. And then pag naging isa kang anak ng Diyos, mayroon palang mga trials at pwede rin natin sabihin yes, consequences din yun ng pagsunod mo sa ating Panginoon. Kaya lang in a good way na kung saan nakikibahagi ka sa mga hirap ng
ating Panginoon. Now, doon sa mga gusto pang makaintindi ng dahilan kung bakit may mga testing or trials na dumarating sa ating buhay na kung saan ay parang dahil doon, pag di natin naiintindihan, sabi natin, ano ba naman yan? Ang Diyos ba naman na ito ay bakit hindi na lang niya alisin ang mga trials? Magandang magandang pag-usapan yun na, o nga naman, ba't pa kailangan? Pero alam natin, unti-unti tayo nagmamature na hindi pwedeng aalisin ng Panginoon dahil nga yung faith natin kailangan maging dalisay. Kung paano ang ginto ay dumadaan sa apoy, ganun din ang ating pananampalataya, which is more precious than gold. Kailangan dalisayin, gawing purong-puro. So yun ang plano ng Panginoon. So how can we avoid trials or burdens when in fact it is designed na ang makikinabang dyan yung ating pananampalataya. But then in the Old Testament sa Deuteronomy chapter 8 verse 2 ay meron tayong mababasa na ganito na kakikitaan natin ng prinsipyo at plano ng Lord, and yan ay tumatagos sa ating kapanahunan. Remember, sabi dito sa verse 2 of chapter 8, how the Lord your God lead you all the way into the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you will keep His commandment. Nakukuha natin ito. Purposely nilid ng Lord, ayan ang kanyang gusto, na dumaan sila doon sa wilderness for 40 years. Ang sinasabi ay to humble and test you. At ang idea nito ay kung saan ay what was in your heart, whether you will keep His command. Ay napakaganda yan. So ano ang nasa puso mo talaga? Mahal mo ba talaga siya? Susunod ka ba talaga o hindi? And so in the past, yun ang proseso, mayroon place of testing called wilderness. Okay? So naintindihan natin yan. So una ay para malaman ang nasa puso. Okay, yun ang end result ng gustong ma-achieve, and then whether kanilang susundin kung sumusunod sila at susundin nila ang command ng God. So sa pamamagitan ng pagsubok na yun, opportunity nila na sumunod at malaman at maipakita nila na mahal nila ang Diyos o gumagalang sila. So dahil doon ay, ang idea doon, the process is to humble and test them. Mabigat naman talaga. Sila'y gawing mababa ang kalooban o to humble, na kung saan ibig sabihin i-humble sila at saka i-test sila. Okay, so yung proseso na yun, so ngayon kung may mga testing or trials na dumarating sa atin, pagsubok, testing, and then kanina suffering. Now yung mga suffering na yun nagiging testing. Okay, at may purpose yun. It could be na yes, the same thing na mangyayari sa atin bilang mga Kristiyano, na hinahumble tayo ng Lord, ginagawa tayong mababa ang kalooban. That is correct. Ang pagsubok na ating dinadaanan ay lalong nagbibigay daan upang tayo ay mag-humble at hindi magyabang sa kanyang harapan, sapagkat may intindihan natin na only God and only Him alone ang dapat na nakilalanin sa buhay na ito. Kaya kung ang mga material, bagay, tao ay ginagawa tayong mataas, nagbibigay kataasan sa atin pag nagkamali tayo ng kilos at desisyon, well, ang Diyos naman na ito, kung bakit naman ay may pagsubok siya na inaalaw o didesign niya ito, ang purpose ay tayo ay i-humble naman at magkaroon ng malaman, ma-reveal yung heart natin whether tayo nga ay masunurin o hindi. Okay, so bakit ganon? Sapagkat malilang sabihin, I love you Lord, Lord, susunod ako sa iyo Lord, maglilingkod ako sa iyo, pero sandali, subukin nga natin. Yun ang ibig sabihin. On the part of God, siguro yun ang iniisip niya. Subukin nga natin kung talagang tutuparin niya ang kanyang sinasabi.
So yan ang kahulugan ng Deuteronomy 8:2 na makikita ngayon natin. Now, another ay pinakalas na ito ay yung sinasabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 16. He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had never known, to humble and test you so that in the end it might go well with you. Okay. Alam natin ang istorya nito. Kaunting background muna tungkol sa mana na siyempre nagugutom sila, nagrereklamo ngayon sila, pero sa halip na kung ano ang ihanda ng Panginoon ay yung mana. What's the point ng mana na ito? Because ang idea doon, ang kwento na they will only collect kung ano yung kailangan nila everyday. Hindi sila allow na mag-ipon ng sako-sako para para bukas at makalawa. So nandoon niya sa Deuteronomy yung yung kwento niyan. But then yung pinakasama rin ito ay okay, wag kayong magko-collect ng sobra-sobra. You need to collect the next day. At it means na masisira kasi pag mag-ipon kayo, hindi nyo mapapakinabangan, mai-spoil yan, and then walang gamit. Yung iba ngayon, nagva-violate sila, iniipon lang marami, pero natutuklasan nila na hindi nila magamit the following day sapagkat ang gusto ng Panginoon everyday na provision. At lagi sila magtiwala araw-araw. Yun ang implication nito. Why kailangan ni Lord na araw-araw? Para lagi silang ma-refresh lagi sila na ang Lord ang nagsusupply everyday. Okay? And then yung idea ng pasasalamat everyday din dahil Lord, salamat dumating. But then, may mga nag-violate of course, pero sabi ang paliwanag ngayon dito, well, ang purpose nito ay to humble and test you. So, bakit dumating yung test na yon naman sa ganitong kaparaanan? Okay? And dahil doon, sabi niya, that it might go well with you. Ang idea nito sa Tagalog ay yung idea na i-humble sila at ilagay sila sa ganun na pagsubok o tinitest sila na magtiwala at manalangin at pagtiwalaan si Yahweh. Ito'y ikabubuti ninyo, sabi ng Bible. Makakabuti yung taong dumaan sa ganung pagtetesting. So sa ating panahon, ang Lord mayroon din way para tayo ay dalhin sa pag-humble and then maganap yung mga testing kasi kung mangyayari yan today, magiging mabuti tayo the next day or the following years or yung next times ng buhay natin ay yung pinaka-onward ng buhay natin sa susunod, yung kinabukasan natin, magiging mabuti. Yung umiiwas sa testing, yan na. Yung umiiwas sa testing, ayaw ng testing, reklamo ng reklamo sa mga pagsubok na may kinalaman sa kanyang pananampalataya, ay hindi nakakabuti. Walang nadidevelop na character and wala ka napapatunayan. Yung faith mo hindi maintindihan kung may tiwala or wala. So, yan ang implication ngayon. So, sa ating pagtatapos sa may mga pagsubok at lagi nakakaranas ng pagsubok, alamin ninyo kung yung pagsubok, kabigatan o whatever suffering na nandyan ay bunga ng pagkakamali natin ba at bunga ng maling behavior natin o yan ba dahil sa ginagawa nating pagsisikap na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Now, kung yan ay dahil sa iyong ginagawang pagsisikap, kasi kailangan din magsikap tayo, not because masisave tayo dahil sa ating mga gawa, kundi tayo ay nagkakaroon ng patuloy na sanctifications, patuloy na pagpapabanal hindi dahil sa wala tayong ginagawa, dahil gumagawa tayo ng kabanalan o mga bagay na matuwid sa harapan ng Panginoon. And along the process ay may suffering, mayroong kabigatan, mayroon grabing struggle ng buhay mo. So, tuloy-tuloy ka lang. Huwag mo siyang gagawing negatibo sapagkat may nanunood, mayroon Diyos na nagmamasid na kung saan ay alam niya
na matutupad ang kanyang salita, na mayroon humbling na effect, and then yung test na yon is magiging mabuti tayo sa susunod pang mga araw dahil pumasa tayo last day sa ating mga pagsubok. Wow, napakaganda po kaya yung hindi pumapasa kahit sa eskwelahan ay namumroblema at nagkakaroon ng hindi magandang grado at may epekto sa buhay. Pero yung taong pumapasa sa mga pagsubok na dumadaan sa kanya ay may magandang resulta ito siya. So, paano tayo papasa? Ay, siyempre, babalik tayo sa ating pananampalataya. Doon tayo magtitiwala sa Diyos. At ito ay dahil sa grabe o sabihin natin masaganang pananaw natin sa salita ng Diyos. Importante yung reading, pagbabasa, pag-aaral, pakikinig, sapagkat doon magiging masigla at buhay na buhay yung ating pananampalataya para pag tama ng pagsubok, sasalubungin natin ng pananampalataya. Hindi yung sasalubungin natin ng pagtatanong, pag-aalinlangan at pagrereklamo, kundi bago pa man dumating, Lord, alam kong hindi mo ako pababayaan, alam ko, mga ganon. So dahil dyan ay kiniklaim mo yung pangako ng ating Panginoon. So bagamat may pain, bagamat masakit, bagamat mabigat, pero hindi mo kailanman iniiwan yung iyong pagtitiwala sa Panginoon. Ang lahat ng ito'y pinasasalamatan mo. Kung kinakailangan mag-repent, magsisi, patuloy mong gagawin. Basta, Lord, ikaw ang bahala sa akin. So yun ang mga idea doon na talagang you are fully surrendered to God, sapagkat yes, tama ang sinabi ng Bible, if you feel something strange happening to you, wag mong isipin yun. It is normal for us as a follower of Jesus Christ na mayroon mga trials and troubles and tribulation, but then may purpose ang Panginoon sa bagay na yan, and that is to reprove or refine and prove our faith. So tinatarget yung ating pananampalataya. So alam ng Diyos kung paano, ilan at kailan ang mga pagsubok na ito. I am sure about that, na ang Diyos natin hindi siya nanguhula, hindi siya nanguna, ano kaya ang pagsubok ibibigay ko rito? Ito kaya, o gano'n. So parang subukan, hindi po. Ang ating Panginoon ay precise yan. Kung anong ikabubuti mo, kakayanin mo. Kaya sabi ng Biblia, wala pang pagsubok na ibinibigay sa iyo na kung saan ay hindi makakaya, kundi yan ay alam ng Diyos na kaya mo. Only kailangan mo lang na on your part ay isabuhay mo na ang salita ng Diyos. Ayun ang idea. So, mahirap yun isabuhay ang salita ng Diyos. Hindi ba? Kasi may mga time na talagang yung hindi tayo spiritual immediately, kundi kumisan hindi automatic na sinasabuhay ang Word of God. Pero payo natin na total kung matagal ka naman ng mananampalataya or kung bago ka pa, well, wala kang option actually na maganda. Isa lang, ang magpatuloy at magtiwala sa ating Panginoon. Sa inyong lahat, maraming salamat. Pagpalaing kayo ng ating Panginoon at see you next time. He leads the way down his righteous path. My cup runs over.